Nagsisimula na nga ang pagtatanim nga nila tatay kaya naging abala nga sila dito sa pag-aasikaso nga ng pagtatamna nila sa bukid. Pero bago nga ang lahat mga mare, eto nga at nandito na kami sa labas ni Rangel. Dahil mag-aalmusal muna nga kami mga mare bago kami magbilad kasi maaga pa nga naman. Naman nga eto, nagpatimpla na nga rin ako ng barley na dark choco nga kay Pangit. Pag nga mahilig ka nga sa mga chocolate mga mare na iniinom ay eto nga yun. Nakakatuwa din nga kasi mga mare, simula nga nung umiinom nga ako nito. Lalo na ngayon mga mare nang nagpapa-breastfeed tayo, talaga naman lumakas nga yung gatas ko. Kasi nga mga mare, parang kailan nga lang naman problema nga katula pa nga akong gatas, pero ngayon ay kusa na nga tumutulo. Masarap na nga siya at napakarami pang benefits nga mga mare sa katawan. Kaya yan, for the higop-higop nga tayo ng barley. Pero kung ayaw naman ng chocolate, meron nga rin tayo ng pineapple na juice. At syempre, may puro at kape nga rin tayo. At eto, nagbilad na nga kami at nagulat naman ako sa mukha ko, magang-magana nga. Nagpapasalamat nga lang kami mga mare kasi talaga namang nakiayon na nga ulit yung araw sa atin. Sariling sikap na nga rin kami mag-video mga mare at nakakita ko dito ng poste kaya naman itinayo ko na nga lang dito yung cellphone. Nakakatuwa yung ganitong moment mga mare kasi sinusulit nga namin kasi alam namin balang araw ay mamimiss namin yung mga ganito. Na kahit kitang-kita nyo mga mare yung eyebag ko naman na naglalakihan ay okay lang kumpara nga sa kanya. At eto nga si Chucho ay nagdadamo na naman. Maya-maya nga lang mga mare ay umalis na nga rin kami dito. Kasi sa amin ng pidya mga mare tig 15 minutes nga. So bale 30 minutes nga dapat nga mga maring ibilad. At eto nga pagkatapos nun binihisan ko na nga rin para makatulog. Kasi nga maaga pa nga mga mare para nga paliguan siya. Tingnan nyo yung mata ko, hindi halatang puyat na puyat. Siya talaga mga mare na mumuyat. Bale ang routine nga namin, bibisan namin siya ng alas 10 nga ng gabi. Tapos papatay na nga namin yung ilaw at magsisindi nga kami ng dim light. Kapag ganun nga itulog niya, alas 12 na nga ulit mga mare yung gising niya. Dedede nga lang siya pagkatapos ng mga mare gigising na nga ulit siya ng alas 4 kaya naman alas 5. O siya mga mare, nakarinig nga ako ng taho kaya naman nagpabili nga rin ako kay Pangit. Medyo gutom na nga rin ako ng mga oras na to kahit nga nagbarley ako kasi nga nagpadede nga tayo. Ngayon nga mga mare, hindi na talaga ako namumroblema sa gatas ko kasi napakadami na nga supply. Ganun pala talaga mga mare, dapat hindi nga pala sinusukuan. Kasi nga nung una muntik na talaga kaming sumuko pero yun nga mga mare, hindi naman pala dapat. Pinagtatrabahuan din nga yun mga mare at ayun nga palagi na tayo uminom ng sabaw. At sinasamahan ko rin ang pag-inom ng barley nga natin. At eto, pupunta na nga ulit sila sa bukid. Bago nga umalis, may nag-alok pa nga dito mga maring bibingka kaya bumili na si Pangit ng dalawa. Sakto, masarap nga itong mga maring gawing almusal. At eto nga, umalis na sila ng tuluyan. Kasi nga magiging abala nga sila ngayong araw mga mare at magtatanim nga sila. At bumili na nga rin sila dito ng maulam nga nila. Hindi ko nga alam mga mare kung anong ulam nila for today's video. Kasi sa ulam naman mga mare, sila naman nasusunod ko ano ang gusto nila. Dahil sila naman ang kakain nga niyan. At eto, bumalik na nga sila dito mga mare sa bukid nga natin. At napakaganda nga ng tanawin ngayon. Kung tutuusin nga mga mare, kung pagmamasdan nga natin tong kubo natin ngayon, ay talagang napakalayo nga ng narating niya. Aba dati kapag pumunta tayo dito mga mare, puro putik na tapos nga ay baha pa. Pero ngayon, tingnan nyo naman ay talagang lusog-lusog na nga ng lupa. At eto nga yung mga tanim ni tatay, meron na nga rin mga bulaklak. Mga ilang araw na nga lang to mga mare ay talagang mamumulaklak na nga lahat to at baka makakuha na nga rin tayo ng bunga. Si tatay nga hindi na nga rin nagpahinga, nagdilig na nga rin agad nga dito kasi nga syempre anong oras na nga rin nito. Sabi nga ni Pangit kapag kaya na nga daw kung iwan mga mare ay pupunta na nga siya dito para sa ganun ay marami na nga silang matanim. Para nga bago magtagaraw meron nga tayong tanim tapos nga syempre tag-ulan na naman nga. Eto nga si Carnoli nag-asikaso na nga rin dito mga mare ng paglilinis ng kaldero kasi magsasaing na rin siya maya-maya. At eto nga ang ganda na nga mga mare ng mga tanim nga ni tatay oh. Lalo na kung maraming ang tanim nito talaga namang sabay-sabay nagbunga to tiba-tiba nga tayo. At eto nga si Carnoli nagparikit na nga rin dito mga mare para makapagsaing na nga sila kasi tanghali na nga rin. Buti na nga lang may kahoy pa nga dito mga mare kaya naman nang nagagamit nga nila kapag andito nga sila. Sa totoo lang medyo nainip nga ako ngayon mga mare kasi gusto ko nang dalhin dito si Rangel kaya lang syempre bawal pa nga rin. Kasi iba rin talaga yung presko ng hangin nga dito mga mare kapag andito nga tayo. Bukod nga doon gusto nga namin siyang matuto nga dito mga mare or makasanayan niya dito pupunta tayo. Sabi nga namin isang taon lang mga mare meron na kaming naglalakad dito na bata na talagang makulit. Okay lang mapagod sa kakatakbo nga mga mare, ang mahalaga ay malusog siya. Kaya naman todo ingat nga rin kami mga mare sa kanya dahil nga isang linggo pa nga lang siya. Nakakatuwa nga mga mare, isang linggo na nga siya. Parang kailan nga lang na hirap akong ilabas siya. O siya, eto na nga si Carnoli mga mare, nagsaing na nga rin dito at naglagay na ng tubig.
Kaya ayan mga mare, inasikaso na nga rin niya. Kapag nga bumalik na nga ulit yung lakas ko mga mare, bala ko nga itong linisin itong kubo para bumalik nga yung ulit yung ganda. Kasi nga nung binabaha nga na to ay hindi talaga maiwasan na dito nga magbasa, dito nga rin magputi. Pero ngayon nga hindi na to binabaha, kailangan malinis na nga ito para sa ganun ay magandang ang tingnan. Yun nga rin yung mga nasa isip nga namin na plano mga mare dito sa kubo natin. Ang sarap din siguro habang nagtatanim sila tatay, sila pangit, andito nga kami ni Gael ay talaga namang nag-aabang lang. O kaya naman tagapanood nga nila. O siya, ito na nga ulit si Canoli mga mare, naghiwa na nga lang dito ng kamatis. Nako, kung may tanim lang tayong kamatis ngayon, ipipitas na nga lang tayo kung gusto nga natin. Pero eto nga may sili tayo, marami nga silang nakuha, kaya doon din na lang sila kumuha. Nako mga mare, napakadaming sili, ewan ko na lang talaga kung makakain mga ulam nito. Minsan nakakatakot kasamaan mga mare yung mahihilig sa sili, paano lahat nga ng luto may sili. Kapag nga mga mare hindi ka mahilig sa sili, ewan ko na lang talaga kung hindi umusok yung sikmura mo dyan. Kasi sila tatay, hindi talaga yung mga mare nakakain ng walang sili. Naalala ko nga dati, kakain na nga lang kami, uutusan pa nga niya kami kumuha nga ng sili para daw sa gano'n mas masarap nga yung kain niya. Aba, eto nga mga mare, ulam ulit nila toyo. Napapansin ko, nahihilig na nga sila mga mare sa toyo. Si tatay nga sa toyo, ang pinakagusto niya yung ulo nga. Dati, bibili si mama ng 2 balot na toyo, tas ang gagawin niya, hihingiin niya nga lang yung mga ulo ng amin. Tapos, yun na nga yun mga mare. Lalagyan niya nga lang yun ng sili, tapos ulam niya na nga yung ulo nga ng toyo. Napakasarap naman kasi talaga ng toyo, tapos medyo may mantika nga mga mare yung kanin mo na mainit-init. Ay nako, sarap nun. O siya, eto makisabay na nga rin tayo ng kain sa kanila mga mare. Tuyo nga na sinilihan, tapos meron nga ditong kamatis na may sibuyas. Iba rin ang trip nga nila ngayon mga mare, paano nagsawa na nga sa may sabaw kasi nga laging may sabaw yung inuulam ko. Kahit nga ganito lang ulam natin mga mare, talaga namang sarap-sarap nito. Isa nga to sa pinaka gusto nga natin kainin, lalo na nga sa almusal. Po sasamahan nyo pa nga mga maring barakong kape, ay nako talaga. Kayo rin ba nakagisnan nyo nga yung mga ganitong pagkain nga mga mare, at isa nga sa namimiss nyo ngayon? Diyang nakakamiss yung mga ganitong pagkain, lalo na nung mga bata tayo na hinahain nga tayo ng mga magulang natin. Kung dati siguro nagrereklamo tayo na puro tuyo na lang, pero ngayon ay mas nakikita nga natin yung halaga. Abay naglaga pa nga sila dito ng mais para nga sa merenda nila, o diba ang sarap nga ng merenda for today's video. Kayo ba mga mare, anong mas gusto nyo, yung dilaw na mais o itong puting mais? Ako kasi mas gusto ko nga yung dilaw kasi para sa akin mas matamis nga yun. Pero sila mama mas gusto nga yung puti. O siya, eto nga tamang merenda nga lang sila dito. Tamang-tama nga itong merendahan. Nakatuwa nga itong si Canoli mga mare, kapag may camera ngingitian niya na nga lang. Di tulad dati ngingiti siya pero nahiya. At eto nga si tatay, tamang kwentuhan nga lang din at ang laki na nga ni Umin. Pagkatapos nga nila mga mare magmerenda, nagpatuloy na nga rin sila sa ginagawa nga nila dito. Malayo pa talaga ang pagtatanim nga dito mga mare, kasi naman nagsisimula pa nga lang din tayo, pero basta saan ba matatapos din to? Sabi nga kapag may itinanim ay may aanihin, kaya kailangan talaga sa panahon ngayon ay mahilig tayo magtanim o magaling tayo magtanim. Kahit papaano yung gulay ay pangbawas sa budget nga natin yung sa araw-araw. O siya, eto ganun pa rin ang ginagawa nila, for the pala-pala pa nga rin. Sa inyo ba maulan mga mare o ganito rin yung panahon ay makulimlim? Hindi na rin kasi ako nakakanood ng balita mga mare, simula nga rin nang dumating si Rangel. Nakakahawak na nga lang din ako ng cellphone kapag nagbo-voice over ako. Kasi syempre nga mga mare, madalas nga naman nakailangan ako ni Rangel, kaya yun na lang muna inuuna ko. Nalot pala ni tatay ng sako etong papaya, para nga kapag lumaki ay may balot nga siya. Kasi paano ba naman yung mga aso nga natin dito ay talagang kinakalahig nga. Wala pa nga tayong manok dito na patakbo-takbo, pero may aso naman tayo na makukulit na pagulong-gulong dito. Kaya naman si tatay talaga ng mga problema nga tuloy. Si pangit nga balak na nga mga mare bumili ng manok at naghahanap na nga siya. Ewan ko bakit tatay mga mare itong gate nga nilang nilalagay dito. Inihanda na nga ni tatay mga mare yung pangharang dito kasi uuwi na nga rin sila dahil hapon na. Pumunta pala sila ate Marlene nga mga mare, at eto nga si Sophia, birthday nga nung nakaraan, hindi ako nakapagbigay man lang kahit konti regalo. Dahil nga mga mare nanganak ako, kaya wala na nga rin sa loob ko. Nung natutulog naman si Gal, kinuha ko na nga rin yung pagkakataon para makapagtupi nga ng damit na nilabahan ni mama. Para sa ganun organize ko na nga siya. Naku mga mare, talaga palang magastos sa damit ang newborn. Paano ba naman may ako nagpapalit sa kanya? Medyo nagmamanas pa nga ako, kaya pagpasensya nyo na yung mukha ko mga mare. Pero sa totoo lang, tuwang-tuwa ako kapag nagtutupi ako ng damit niya, dahil nga syempre ang liliit. Siyam na buwan din ko tong pinangarap na makita ko na suot-suot niya nga mga mare yung mga damit na binili ko para sa kanya. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing, at syempre sa inyong mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.